Hallelujah. Say praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo dumalangin lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama tayong humingi ng gabay na sa ating dakilang Diyos. Minamahal, siya po ang magpapaunawa sa atin ng kanyang mga kalooban. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ka amang banal, o Diyos, sa umagang ito. Mahal na Panginoon, hallelujah. Dakilang Diyos, wala kaming maigantit maibayad sa iyo. Kabutihan, kadakilaan sa aming buhay. Patuloy mo dinirinig aming mga dalangin, mahal na Panginoon o Diyos, at sa paunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeda. Dakilang Diyos, samahan mo muli ang ibang lingkod, sa ganang akin wala akong magagawa amang banal. Mahal na Panginoon, ikaw magpahayag ng iyong kalooban sa iyong mga anak. Higit o Diyos, mahal na Panginoon, amin pong i-practice sa aming mga buhay amang banal. Lahat naming matututunan mula sa iyong banal na salita o dugaan. Pagpalain mo kaming lahat, maging sa aming mga kapatiran, malapay na sa iba, yung dagat o Diyos, mga nanonood ngayon, malapay na pagpalain mo sila. In the name of Jesus, Father, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord, minamahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. At minsan pa, pinagpala tayo ng dakilang Diyos sa kanyang matamis na presensya. Amen. Hallelujah. Lahat po ng inaantok, magsabing amen. Hallelujah. May mahal, bago lahat mga kapatid, ang pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi sa mahal na Panginoong Sus lamang. Amen. Hallelujah. May mahal, akin pong itinataas ang ating mahal na Panginoon sa harap ng kanyang congregation sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. At I give double honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord. Patuloy nating inaalaala, may mahal. Hallelujah. Ang kanilang mga gininto ang aral at turo sa atin. Ating beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganoon din po nais ko magpaabot ng aking paggalang at pagbati po sa kanila pong minamahal na buong pamilya, the whole Almeda family. Praise God, hallelujah. Magandang umaga po, maging sa lahat ng aking mga kapatid sa mahal na Panginoon, sa lahat ng ating matatapat ng mga kapatiran, may mahal sa ating mga viewers, mga kapatid, amen, at sa ating mga preachers, mga elders po, may mahal mga awit, lahat po ng ating mga kapatiran. At nais ko rin pong batiin mo mahal ang mga kapatid natin ngayong kasama natin sa ating pagsamba. Beloved Tokyo, Japan brethren, purihin ang mahal na Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Hallelujah. Alam ko po na tayong lahat ipinagpala ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. At buksan natin ang ating talata, mga mahal, dito po sa aklat ng Hebreo, chapter 13, verse 15. At mga minamahal, ating pong basahin, mga kapatid ko, ang Tagalog. Amen. Dito po sa katang Hebreo, mga Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 15. Sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Sa English po, mga kapatid, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Ang kailangan natin, pag-iingat ng mahal na Panginoon, pagpapalang material, financial, spiritual, lahat po, mga mahal ng proteksyon, lahat, mga mahal ng laman ng ating panalangin, nagsisimula po yan sa worship. Amen. Mga mahal, sabi ng Bible, mga kapatid ko, sa pamamagitan nga niya, maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Palagi, mga kapatid. Sa mga kapatid, baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. So malalaman po natin, mga minamahal ko, sa isang mananampalataya, kung nagpapahalaga po siya, mga kapatid ko, sa kanyang kaligtasan. At, mga mahal, makikita mo sa Kristiyanong ito, yung bawat yugto ng gawain, napakahalaga sa kanya. Amen po. Wala siyang gustong mamiss, wala siyang gustong palampasin, mga mahal. Lahat ng parte ng gawain ng mahal na Panginoon, napakahalaga sa kanya. Mga minamahal, sila yung masisiglang katawan sa pagsamba. Lahat magsabing amen. At mga minamahal, walang ibang nakasentro sa isip nila, sa puso nila, mga kapatid ko, kundi ang pinakamamahal na Panginoon.
Kapag sila'y sumasamba, hindi po lumilipad yung mind nila, mga minamahal, kung saan-saan. Hindi po lumilipad yung mind nila, mga minamahal, kung kani-kanino, mga kapatid ko. Hallelujah. Habang sila po'y nagpupuri sa dakilang Diyos. At kung yun po, mga minamahal, ang uri ng ating pagsamba sa dakilang Diyos, madali kang makakadama ng presensya ng mahal na Panginoon. Malapit po ang dakilang Diyos sa iyo. Lahat magsabing amen. Alam nyo, ang church po natin, mga minamahal ko, ay itinuro ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos paano tayo sumamba. At ito po yung nakikita kong church, mga minamahal, sa panahon natin ngayon na punong-puno ng pag-aawitan. Punong-puno po ng pagpupuri sa dakilang Diyos. At yung pong, yun yung church, mga minamahal, na masisigla po ang spiritual ng mga mananampalataya, mga kapatid. Sila po yung mga seryosong ipinagtatrabaho po yung kaligtasan nila. Mga respetado, mga minamahal, kagalang-galang tingnan sa loob po at sa labas ng iglesia. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Hindi sila, mga minamahal ko, nagsasayang ng panahon. Hindi nila sinasayang ang panahon. Hindi po nila itinatapon yung hinihiram na oras natin sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Mga minamahal, ang pagpupuri po sa dakilang Diyos ay pagbibigay luwalhati sa mahal na Panginoon yan. Amen? Mga minamahal, ganyan po kahalaga yan, mga kapatid ko. Niluluwalhati natin ang dakilang Diyos na buhay. At ito po ang pinakamataas na antas, pinakamataas na uri, mga minamahal, ng paglilingkod sa Diyos. Yung pagsamba, mga kapatid ko. At naghahanap ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, sa mga tao na siya po'y sambahin sa spirito at katotohanan, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, ang pagsamba, mga kapatid, na pinakikinggan ng dakilang Diyos ay yung sumasamba sa espiritu at sa katotohanan. Sabi ng John 4:23, mga minamahal, datapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Amen. Mga minamalang tanong ay ganito, gaano kahalaga sa buhay mo yung pagpupuri at pagsamba sa dakilang Diyos? Gaano ba kahalaga sa buhay natin yung pagpupuri araw-araw at yung pagsamba sa mahal na Panginoon araw-araw? Alam nyo, yung mga tao pong hindi nakakakilala sa ating dakilang Diyos, wala pong halaga sa kanila yung pagpupuri. Wala pong halaga sa kanila yung pagsamba, mga minamahal. Pag nakakita ka ng tao, mga kapatid ko, na hindi niya pinapahalagahan ito pong pagsamba, ibig sabihin, mga kapatid, hindi niya nakikilala ang Diyos natin. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. So kung gaano po, mga kapatid, kakilala natin ang dakilang Diyos na buhay, makikita mo ito, mga mahal, sa klase ng iyong pagpupuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung gaano mo siya kakilala, mga minamahal, kung ano yung pagkaunawa mo sa kanyang salita, gayon po ang uri ng pagsamba mo sa Kanya. Lahat magsabing amen. Hallelujah. So how powerful is the God we worship, mga kapatid? Yun ang tanong, mga minamahal. Gaano ka makapangyarihan ang ating dakilang Diyos na ating sinasamba? Mayroon po akong 5 talata, mga kapatid ko, na pagsusunod-sunurin po ito. Mga minamahal, mabilis lang ang basa nito, mga kapatid, para makilala natin kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Amen. Praise the Lord. Simulan natin, Isaiah 42, verse 5, mga minamahal. Ang sabi ng talatang ito, mga kapatid, thus said God the Lord, He that created the heavens and stretched them out, He that in heaven of heaven cannot contain thee, how much less this house that I have builded. Isaiah chapter 66, verse 1 and 2. Thus said the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that ye build up unto me? And where is the place
of my rest. For all those things hath mine hand made, and all those things have been, said the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and tremble at my word. Babasahin natin sa Tagalog mamaya yan, mga minamahal. Hallelujah. Deuteronomy chapter 32 verse 39. 5 po yan. Deuteronomy 32 verse 39. See now that I, even I, am he, and there is no God with me. I kill, and I make alive, I wound, and I heal, neither is there any that can deliver out of my hands. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Isaiah 42 verse 5, balikan natin sa Tagalog. Ganitong sabi ng Diyos na Panginoon na lumikha ng langit at naglad. Lahat magsabing, praise the Lord. Last verse, Deuteronomy 32 verse 39. Ito ang Diyos nating sinasamba. Ang sabi noon, siyang mag-isang naglatag ng langit at ng lupa. Yan ang Diyos nating sinasamba. Siyang nagbigay ng hininga sa lahat ng may buhay. At ito pong 32, 39 na Deuteronomy, yung sinasamba nating dakilang Diyos, siya po ang may kapangyarihan na buhayin ka at patayin ka. Siyang may kapangyarihan na pagalingin ka, mahal, at palubhain ang sakit mo. Amen. Sabi ng Deuteronomy chapter 32 verse 39, tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid-bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako ang sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Amen. Pero sabi rin sa talata na nabasa natin, mamasdan ko ang tao, sabi niya, na may pagsisising diwa. Tititigan ko yung taong meron siyang pagsisising diwa, contrite spirit, at siya na nanginginig sa aking salita. Amen. So, mga mahal, anong uri ng pagsamba ang pwede nating ibigay sa mahal na Panginoon sa mga talatang nabasa natin, mga kapatid? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang Kristiyanong hindi nagpapahalaga sa pagsamba, hindi niya nakikilala kung gaano makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi sa talatang huli, kaya tayong pagalingin ng Diyos, kaya tayong palubhain ng Diyos, kaya tayong buhay ng Diyos, at kaya tayong patayin ng Diyos. Amen. Hindi ka ba sasamba niyan sa mahal na Panginoon? Siya ang may kontrol ng ating buhay. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. So glorify God in your body. Glorify God in your body. 1 Corinthians chapter 6, beloved brother Tan, verse 19 and 20. Ay, mahal, basahin natin. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 19 hanggang 20, o hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Hallelujah. Binili tayo sa halaga ng mahal na Panginoon. Ang kanyang pinambayad ay dugo. Mga minamahal ng dakilang Diyos. Kung sinabi ng Bible, mga kapatid, binili tayo sa halaga ng ating dakilang Diyos, dapat may halaga rin po sa atin yung ating pagsamba. Amen. Amen. Kaya magtataka ka, mga mahal, bakit kapag sisimulan na nating magpuri, pag sisimulan na nating umawit, sumamba sa dakilang Diyos, humahad lang ang diablo sa atin. Bakit? Dahil ayaw po ng diablo na pupurihin mo ang Diyos ng mahal na Panginoon. Ayaw po ng diablong pupurihin mo ang dakilang Diyos. Dahil kapag nagpuri ka sa mahal na Panginoon, malulugod ang Diyos sa iyo. Amen? Gusto nga po ng diablo, mga mahal, iniudyok sa ating isip ng diablo, galit ang Diyos sa iyo, galit ang Diyos sa iyo, galit ang Diyos sa iyo. Mga mahal, pero ang dakilang Diyos, punong-puno siya ng pagmamahal sa atin. Hindi totoo yung mga bulong ng diablo. Lahat magsabing amen.
Kaya nga, kapag nagpupuri ka sa ating mahal na Panginoon, mahal, mararamdaman mo yung presensya niya, mga kapatid. Maunawaan mo gaano siya kamapagmahal sa kanyang mga anak. Amen. Kaya ayaw po ng diablong magpupuri ka. Ayaw po ng diablong aawit ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Dahil malulugod ang dakilang Diyos sa iyo. At doon ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Naalala niyo yung sinabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida dati? More praise, more blessing. Amen? Habang mahaba ang magpuri sa mahal na Panginoon, lalong maraming pagpapala. Lahat magsabing Amen. Hallelujah. Ngayon, mahal, bakit may struggle, mga kapatid, sa Kristiyano? Bakit may kalaban tayo, mga minamahal ko, na kumukontra, mga kapatid, para hindi natin sambahin ang dakilang Diyos? Alam niyo kung bakit, ngayon, mahal? Our body is our greatest enemy. Yung katawan natin, ito ang pinakamabigat nating kalaban, mga kapatid. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 6, "For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace," mga kapatid. Hallelujah. Yung daw Kristiyanong karnal ang kaisipan, nagbubunga raw yan ng kamatayan. Ngunit ang spiritual, ang isip, mga minamahal, nagbubunga yan ng buhay at kapayapaan. Lahat magsabing Amen. Palakpakan na po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Unawain po ninyo ito, mga kapatid. Yung body natin, itong katawan natin, ito yung karnal. Ito po yung karnal, yung body natin. Yung Word of God sa ating mga puso, yun yung spiritual. Amen? Yung body natin, yan ang karnal. Pero yung Word of God na nasa puso natin, may mahal, yun yung spiritual. Yung Holy Spirit na nasa ating mga puso, kapag walang lamang Word of God ang puso natin, hindi siya makakilos. Yung Holy Spirit, hindi makakilos yan. Kaya kapag walang Word of God sa puso natin, iiwanan ka ng Holy Spirit. Amen? Yung Holy Spirit po, yan ang nagpapaalala sa atin, mga minamahal, para tayo po'y lumakad sa kalooban ng Diyos. Pero kung walang laman ng Word of God ang ating puso, may Holy Spirit ka, aalis yan. Amen? Kaya kung ipapamuhay mo yung Word of God, ipapamuhay natin ang Word of God, doon ka lang po magiging spiritual Christian, mga kapatid. Nabasa natin kanina, mahal, 8:6 ng Romans, yung taong karnal ang kaisipan, kamatayan, mahal, ang kabayaran. Yung taong spiritual, mahal, buhay na walang hanggan, kapayapaan, mga kapatid, kung tatamuhin. Ngayon, pag-aralan natin, mga minamahal, ano ba yung carnality at yung spirituality, mga kapatid ko? Tulad ng sinabi ko kanina, kung ipapamuhay mo yung Word of God, doon ka lang magiging spiritual Christian. Ang tanong, ang mga spiritual Christian ba ay totaling nakatakas na sila sa carnality? Yung bang mga spiritual Christian, lubos na ba silang nakalaya, mga mahal, sa carnality pamumuhay? Ang sagot po ay hindi. Bakit? Kasi kung ngayon po ay sumusunod tayo sa kalooban ng dakilang Diyos, spiritual tayo. Pero, anumang oras, mga minamahal, na sarili mo na yung sinusunod mo at ayaw mo nang makinig, mga minamahal, sa Word of God dito sa church natin, lumalakad ka na po niyan sa karnal. For example, naglingkod tayo ng 10 years. 10 years tayong spiritual, mga minamahal, lumalakad sa kalooban ng dakilang Diyos. Pero dito po, mga kapatid ko, ay bigla tayong tumigil, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang sinunod natin, may mahal, yung ating mga sariling kagustuhan, yung oras na yun, may mahal, karnal po ang ating lakad. Amen? Eh sabi ng mahal na Panginoon, strive to enter in the narrow gate. May mahal. Maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Masikip ang daan patungo sa langit at buhay na walang hanggan. At konti ang nakakasumpong noon. Amen ba, mga mahal? Hallelujah. Kaya kapag sinusunod natin, may mahal, yung sarili nating kagustuhan, doon tayo nagiging karnal, mga kapatid. Amen.
Out of God's will, mga mahal, ang ating mga kilos, mga kapatid, ang ating pamumuhay. Mga mahal, wala na eh. Wala nang guided ng Holy Spirit yan, mga mahal eh. Mga kapatid ko. Kaya basahin muna natin ang Romans chapter 8, verse 5 hanggang 8, mga kapatid. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 8. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Right. Sapagkat ang hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos na hindi mga maaari. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Amen. Ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa dakilang Diyos, mga kapatid. Pero kung itutuloy natin ang basa sa verse 9, datapot kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapot kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Pakinggan niyo po. Tanging ang mga spiritual Christian ang pinakikinggan ng dakilang Diyos sa kanilang panalangin. Tanging yung mga lumalakad sa spiritual, mga minamahal na mga Kristiyano, sila po ang tinutugon ng Diyos sa panalangin. Alam niyo ba sabi ng Bible, sa Genesis chapter 6 verse 3, sabi ron, the Lord said, my spirit shall not always strive with men. Sabi ng dakilang Diyos, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao kailanman. Kung sa kabila po ng pagpapaalala ng dakilang Diyos na sumunod tayo sa kanyang kalooban, pero patuloy tayong tumatanggi, mahal, sa kanyang kalooban, kahit na ang dami po mga reminder, kahit ang dami ng ginagamit ng mahal na Panginoon para i-remind tayo, mahal, sundin natin ang kalooban ng dakilang Diyos, pero patuloy tayong tumatanggi, mga kapatid, iiwanan tayo ng Holy Spirit. Amen? Mag-grip siya eh. Kaya tingnan niyo po, mga mahal, ang mga unbeliever kasi, mga kapatid, kamangmangan sa kanila yung ginagawa natin. Mahal. Yung pagpupuri natin, mga kapatid ko, pinagtatawanan nila ito. Ayaw nila ito. Yung magpupuri ka, mga kapatid, iwawagayway mo yung kamay mo, mga mahal. Sasayaw ka, mga kapatid ko, sa pagsamba natin sa mahal na Panginoon. Katawa-tawa ito para sa kanila, mga mahal. Pero sa atin, power ito. Itong ating ginagawa, mga minamahal ko, power ito. At sa ating pagsamba, alam niyo po ba? Sa ating pagdalot pagsamba, pagpupuri sa mahal na Panginoon, araw-araw magpupuri ka, mga mahal, sa umaga at sa gabi, mga kapatid. Bakit inutusan tayo ng ating beloved parents in the Lord, mga mahal, tinuruan tayo na papurihan ng dakilang Diyos araw-araw, sapagkat yung pagpupuri, mga mahal, warfare yan. Yung pagpupuri, pakikipagdigma yan sa masamang espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Hindi natin alam yun eh. Di ba ba? Powerful ang ating pagpupuri, mga kapatid. Hallelujah. Kaya huwag niyong maliitin ito. Ngayon mahal, lahat magsabing amen. Ngayon mahal, huwag niyong maliitin ito, mga kapatid ko. At alam niyo ba, ngayon mahal, na meron pong approved sa dakilang Diyos na paglilingkod sa Kanya ng mga anak ng Diyos at merong hindi. Ano po ba yung approved, mga minamahal, na paglilingkod sa ating dakilang Diyos para tayo po ay marinig ng mahal na Panginoon sa ating pagsamba? Living sacrifice is our reasonable service, mga kapatid. Yan ang standard. May standard na paglilingkod, mga mahal. Romans chapter 12, verse 1, mga kapatid ko. Basahin natin sa Tagalog mamaya. Sabi sa English, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Bantayan natin to.
which is your reasonable service. Sa Tagalog po, minamahal, tingnan natin. Sa aklat ng Tagaruma, Kapitulo 12, versikulo 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaayaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Buhay na sakripisyo, mahal sabi ron ay living sacrifice, acceptable unto God. Sa Tagalog po ay inyong katampatang pagsamba. Ibig sabihin, itong standard, mahal, na pagsamba sa dakilang Diyos na kanyang tinatanggap. Which is your reasonable service, sabi sa English, mga kapatid ko. Ano yon? A living sacrifice body. Lahat magsabing, praise the Lord, mahal. A living sacrifice body, mga kapatid ko. Ito lang po yung acceptable sa dakilang Diyos natin. Yung standard, yung pamantayan lamang ng dakilang Diyos, yun po yung acceptable sa trono ng ating dakilang Diyos na buhay. A living sacrifice. Amen. Mahal, yung ating pagdalo, yung ating pagsamba ay hindi pa po ito sakripisyo eh. Kung ikukumpara po sa kahirapan ng ating mahal na Panginoon, Panginoon, habang binubuhat niya yung krus ng mabigat, mga kapatid, hinihila niya yun, mga mahal. Talagang kinakaladkad niya yun. Kasabay naman po doon yung paghagupit sa kanya eh. Pagsipa sa kanya, pagdura sa kanya, mga mahal, sa kanyang mukha. Pagsampal sa kanya, mga kapatid. Grabe ang kahirapang dinanas ng mahal na Panginoon. Alang-alang sa atin. Amen. Ngayon ang hinihingi na lang na dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi nga ng beloved honorable pastor natin, mga kapatid, without any mental reservation, but rather with an open heart. Yung ating paglilingkod, mga minamahal, walang reservasyon daw. Say amen? Walang reservasyon. Huwag nating gawing sekundary ang dakilang Diyos. Huwag nating gawing pangalawa lang ang dakilang Diyos sa ating schedule. May mahal. Dapat number 1 siya. Amen ba? Dahil siya ang Diyos na kaya tayong patayin anytime. Siya ang Diyos na tayo kanyang bubuhayin. Siya ang Diyos, may mahal, pwede tayong pagalingin. At siya ang Diyos na pwedeng palalain yung ating sakit. Amen. Ang hinihingi ng dakilang Diyos, mga minamahal na pagsamba, ay yung acceptable sa Kanya, mga kapatid ko. Ihain natin, hindi lang yung labi natin, hindi lang po yung katawan natin, kundi maging puso natin. Amen? I need you more than yesterday. Amen? Yan ang gusto ng ating dakilang Diyos, mga mahal. Kasabikan mo siya, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kahit malayo ang chapel sa bahay mo, mga mahal, magsasakripisyo ka para pumunta ka, mga mahal, sa bahay-sambahan. Praise the Lord. Kahit malayo ang bahay natin, mga mahal, at minsan, mga kapatid, lalakarin pa natin. Mabato pa ang lakarin natin. Putikan pa, mga mahal, ang lalakaran natin. Lalo pag tag-ulan, mga mahal, dito sa ating lugar, pag tag-ulan dito, mga kapatid, ang dulas-dulas ng lupa dito. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, nagsasakripisyo talaga. Dumadalo talaga, mga kapatid, may hawak-hawak silang tungkod. Gumagamit sila ng tungkod, mga minamahal, para hindi sila madulas. Walang absent. Yan ang living sacrifice. Amen? At pagdating naman natin sa bahay-sambahan, mga minamahal, huwag nating ubusin ang ating oras sa pakikipagkwentuhan sa likod. Amen ba? Kasi, yaman din lang nagsakripisyo tayo, mga minamahal, naglakbay tayo ng malayo, mga kapatid. Pagdating dito, dapat seryoso tayong lahat. Amen? Naalala ko, mga minamahal, ang ating kapatid sa dako ng Pampanga. Ngayon, nasa piling ng mahal na Panginoon. Nung siya'y nabubuhay, mga kapatid, Brother June Perez. Alam niyo ba, mga minamahal, siya po'y nakatira sa Mexico, Pampanga. At ang ating gawain doon sa San Fernando, Pampanga, mga kapatid, siguro 30 to 45 minutes ang travel. Mga mahal, ang kanyang ginagawa, mga kapatid, ay sakripisyo talaga. Miyerkules, ang gawain po natin, mga mahal, Miyerkules ay alauna. Pero umagang-umaga, mga mahal, kung anong oras yung start namin ng puri sa umaga, darating po siya, mga kapatid.
Dumarating siya, mga mahal, nakikijoin siya sa puri. Oh. Mga mahal, kung anong oras yung aming puri sa umaga, paghahanda natin sa gawain natin, Miyerkules. Ganun po, nandun siya sa sambahan. Nakikijoin ng puri. At pagdating naman po ng Friday, mga mahal, yung ating puri sa umaga, yung dito po, yung puri natin alas 4 hanggang alas 10 ng umaga, mga mahal. Mga kapatid, nakikijoin din siya sa pastoral house sa Dako ng Pampanga. Ang layo ng kanyang nilalakbay, mga mahal, hindi ko siya binibigyan ng pamasahe. Kanya talaga pera, mga kapatid. Walang paltos yan. Pagkatapos ng puri sa umaga, mga mahal, uuwi na naman siya sa Mexico, Pampanga. Pagkatapos, kinagabihan, overnight, babalik na naman siya para sumamba. Pagdating po ng Sunday, mga mahal, ganun din. Sunday ang aming puri, 3 a.m., mga kapatid, para ihanda yung mga gawain ng mahal na Panginoon. Alas 3, nandun din siya. Mga mahal, dumarating din siya ron. Nakikipuri din siya ron, mga mahal. Magpapaawit pa siya. Aagawin pa yung microphone sa amin, mga mahal. Ganun siya kagigil sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Bakit? Kasi nabasa niya yung Bible. Kasi nakilala niyang lubos kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen? Siya'y dakilang Diyos na mag-isang nagladlad ng langit, naglatag ng lupa, mga mahal, nagbigay ng buhay, mga kapatid, sa bawat nilikha niya. Amen ba? Hallelujah. Kaya mga minamahal, nakaka-challenge, mga kapatid, yung ganon. Bakit hindi natin gawin yun? Mga mahal, araw po ng linggo, alas 3 ng madaling araw ang start natin ng puri. Core members, workers, instrumentalists, kapatiran, mga mahal, na mahaba yung ating free time. Bakit hindi tayo pumunta rito, mga mahal, mag-join ng madaling araw na pagpupuri, mga kapatid? Very powerful yan, mga mahal. Pag nagpuri ka madaling araw, mga kapatid ko, i-anoint ka ng mahal na Panginoon. Malapit ang presensya ng Diyos sa iyo, mga mahal. Hallelujah. Lahat ng hipuin ng kamay mo, babasbasan niya yan, pagpapalain niya yan, mga kapatid. Amen. Makapangyarihan ng pagpupuri. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Bakit tayo dapat magpuri sa dakilang Diyos araw-araw? Kung wala ka pong pagpupuri, pakinggan nyo, kung wala kang pagpupuri, wala kang spiritual life. Totoo yan. Matutulad tayo, mga minamahal, doon sa isang taong mayaman sa Biblia na nag-ipon, mga minamahal, ng kayamanan sa lupa. Inipon niya, mga kapatid, ng material na pagpapala, mga minamahal. Grabe, busog na siya sa pagpapala. Pero kinausap siya ng mahal na Panginoon. Sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo. Kukunin ko ang kaluluwa mo, sabi ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga inipon mo, mapapasa kanino kaya? Luke chapter 12, verse 20 and 21 po yan, mga kapatid, yung aking sinasabi sa inyo. Ganon, ayun mahal. Mas mahalaga po yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri, kaysa sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo. Lahat magsabing amen. At kung walang praising, walang worship, no revival, no healing, no power, no blessing. Panginoon mahal, yan ang power ng pagpupuri. At katulad ng sabi ko sa iyo kanina, yung ating pagsamba, yung pagpupuri, pagsamba, Panginoon mahal, pakikipagdigma yan, pakikipaglaban yan, laban po sa masasamang espiritu, mga kapatid, na sumisira sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga negosyo. Ang pagsamba po ay digmaan ito. Pakikipagdigma ito sa diablo, mga kapatid ko. So ang ating pong title, mga mahal, worship, how is it powerful? Gaano ba kamakapangyarihan ang pagsamba at pagpupuri sa dakilang Diyos? Mga minamahal, alam nyo sa 2 Chronicle chapter 20, verse 15 hanggang 17, ito po ang power ng pagpupuri sa dakilang Diyos. Verse 15 to 17 at itatalo natin sa 21 hanggang 25. 2 Chronicle chapter 20, mga kapatid. Basahin natin. Dito po sa ikalawang mga kronika, kapitulo 19, Kapitulo 20, talatang 15 hanggang 17. Kapitulo 20, versikulo 15 hanggang 17,
talon sa 21 hanggang 25. At kaniyang sinabi, dinggin ninyo buong Juda at ninyong mga taga-Jerusalem, at ikaw na Haring Hosapat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o manglupaypay man, dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Bukas ay magsilusong kayo laban sa kanila. Narito, sila'y nagsiahon sa ahunan ng Sis, at inyong masusumpungan sila sa dulo ng libis sa harap ng ilang ng Heroel. Kayo hindi magkakailangan ng pakikipaglaban sa pagbabakang ito. Magsilagay kayo, magsitayo kayo, kayong matatag, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo, o Juda at Jerusalem. Huwag kayong mga takot o mga lupaypay. Amen. Bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. Yes, Lord. 21. At nang siya ay makakuhang payo sa bayan, kaniyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila ay nagsisilabas na nagpapauna sa kubo at magsipagsabi, magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kaniyang kaawahan ay magpakailanman. At nang sila'y pasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab, at nang sa bundok ng Seir, na nagsiparoon laban sa Juda, at sila'y sugatan. Sandali po, may mahal. 22 muna tayo, may mahal. Mga kapatid, ang Juda, may mahal, paliwanag natin dito mga kapatid. Yung Juda, may mahal, sa pangunguna ni Josaphat, meron silang kaaway, 3 bansa. May mahal. Amon, Moab, Mount Seir. At nagsama-sama yan. Joint force sila. Laban, may mahal, sa Juda. Napakaliit ng Juda, may mahal. Ang kalaban nila kasi dami halos ng buhangin sa dagat, mga kapatid ko. Nanginig po si Josaphat. Natakot, may mahal. Nanginginig siya sa takot. Sabi ng mga Panginoon, Josaphat, huwag kang matakot. Nakikinig ba kayo? Josaphat, huwag kang matakot. Maghalal ka lang sa akin ng choir. I-assemble mo lang yung mga awit. Wala kayong gagawin, walang sandata, sapagkat ang pakikipagbakang ito ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Awitan nyo lang ako, sabi ng mahal na Panginoon, may mahal. Lahat magsabing amen. Sa verse 22, nang sila'y magpasimulang umawit. Tingnan niyo ito, may mahal. Nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab, at sa bundok ng Seir, at nagsiparoon laban sa Juda, at sila'y nangasugatan. May mahal. Hallelujah. Sapagkat ang mga anak ni Amon, ni Moab, ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Seir, upang lubos na magsipatay at lipulin sila. At nang sila'y makatapos sa mga taga-bundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. Ibig sabihin, nung nagsiawit na po, yung choir, may mahal, sa mahal na Panginoon, 3 bansa nag-away-away. Sila mismo naglaban-laban, may mahal. Walang ginawa, mga kapatid, ang Juda, kundi magpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kaya babasahin natin uli, may mahal. Sabi rito, mga kapatid ko, at nang ang Juda ay dumating sa bantayang muog sa ilang, sila nagsitingin sa karamihan at narito, mga bangkay na nangakabuwal sa lupa at walang nakatanan, sabi rito. Pagtingin, mga mahal, ng Juda, lahat ng kaaway nila nakabuwal lahat. Walang buhay kahit isa. Hallelujah. Sabi ng 25, nang si Josaphat at ang kanyang bayan ay nagsiparoon upang kunin ang samsam sa kanila, kanilang nasumpungan sa kanila na sagana ay mga kayamanan at mga bangkay at mga mahahalagang hiyas na kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili na higit kaysa kanilang madala. At sila nagsiparoon ng 3 araw sa pagkuha ng samsam na totoo marami. Noong araw kasi, mga mahal, kapag natalo nila yung kalaban nila, yung lahat ng pag-aari, sasamsamin nila yon, kanila yon. Ganun ang labanan ng araw. Kaya nung nangamatay, mga mahal, yung 3 bansa, nangabuha lahat, pagbaba ko yung mahal ni Josaphat, nakita niya yung daming kayamanan.
Hinakot nila yung kayamanan, 3 araw, mga mahal, hindi nila maubos-ubos. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Kaya, mga mahal, ang sandata nila, pagpupuri lang sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang pagpupuri, sandata natin yan para hindi tayo malapitan ng dyablo. Amen ba? Si King Josaphat, mga mahal, kalaban niya yung kasindami raw ng buhangin sa dagat. Wala siyang takas doon, mga kapatid. Pupulbusin talaga yung Juda. Mga mahal, pero nung tumawag siya sa ating dakilang Diyos, sinabi ng mahal na Panginoon yung sekreto, paano hindi sila magapi ng kaaway nila. Sabi ng dakilang Diyos, mga mahal, tumayo lang kayo. Umawit lang kayo sa akin. Amen? Amen? Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga mahal. Isa pang example, mga kapatid ko, si David. Si Saul, King Saul ng Israel, first king of Israel, mga mahal. Sa tigas ng kanyang ulo, sa kanyang yabang, sa kanyang pride, mga kapatid ko, hindi siya sumunod ng lubusan sa mahal na Panginoon. Tinakwil siya ng dakilang Diyos, mga mahal. Ang ganti sa kanya, mga kapatid, inilis yung Holy Spirit, pinilitan po ng evil spirit sa kanyang puso. Mga mahal, tormented na po siya, wala siyang kapayapaan, mga kapatid ko. Pag siya'y naposes, mga mahal, ng evil spirit, ano yung ginagawa ni David? Mahal, para makalaya siya. 1 Samuel chapter 16, verse 14 and 23, mga kapatid. Ito, malinaw po ito, mga mahal. Ang pagpupuri pala, pagpapalayas na masamang espiritu yan. Nakikinig ba kayo? Sabi ng verse 14, mga mahal, at verse 23, basahin natin. Sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 16, versikulo 14, talon sa 23, ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasakay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ang kanyang kamay. Gayon na ginawahan si Saul at bumubuti. At ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Pag si King Saul napoposes, mga mahal, pag si King Saul nalilisik ng mata, mga kapatid, pinapatawag si David. Si David po ay music lover, composer, mga mahal. Siya po ay nagpupuri sa mahal na Panginoon 7 times a day, mga kapatid. Pero ang beloved honorable pastor ay 20 hours a day ang puri. Amen. Dinaig pa si David, mga mahal. At pag nadedemon possess si King Saul, kinukuha ni David yung kanyang harp at siya nagpupuri sa mahal ng Panginoon sa pakinig ni Saul. Habang napapakinggan ni Saul, may mahal ang mga papuri ni David sa mahal ng Panginoon, ang sabi ng nabasa natin, mga minamahal, gayon nagiginhawaan si Saul at bumubuti at ang masamang espiritu ay nahihiwalay kay Saul, mga kapatid. Nagtatamo si King Saul, mga minamahal, ng kapayapaan sa puso't isipan niya. Amen. Naririnig lang niya yung mga papuri ni David. Naririnig lang niya, minamahal. Take note, naririnig lang ni King Saul yung papuri ni David. Gumiginhawa siya, tumatakas sa masamang espiritu. Amen. How much more? Kung ikaw ang aawit. Amen. Si King Saul, narinig lang niya yung papuri, may mahal, gumiginhawa siya. Mas lalo na kung tayo ang kakanta. Kung tayo magpupuri sa mahal ng Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. Meron akong nakausap na isang Kristiyano, mga mahal. Nagpupuri daw siya sa mahal ng Panginoon, mga kapatid. Sa anong paraan po? Sabi ko. Nakikinig siya ng mga gospel song. Mga mahal. Pinapakinggan niya yung mga gospel song. Yun lang po. Yun lang. Sumasabay siya sa isip niya. Ay, hindi po ganon. Sabi ko, hindi po ganon. Kailangan umawit tayo. Ang sandata natin nandito sa bibig natin. Just open your mouth to praise the Lord. Amen. Sabi ng beloved pastor natin, may mahal. Praise the Lord. Kaya nga, kapag prayerful ka, yung mga angels ng mahal na Panginoon, mga mahal, nakapalibot sa iyo, araw at gabi. Kasi masipag kang magpuri. Marami pong Kristiyano kasi ang hindi alam ang kahalagahan po ng pagpupuri sa dakilang Diyos. Ang pagpupuri sa dakilang Diyos
Paggapi iyan sa kaaway ng Diyos. Nang hihina ang dyablo kapag nagpupuri na nagkakaisa ang mga anak ng Diyos. Amen? And challenge ko po mga mahal. Alam kong busy kayo sa inyong mga trabaho, mga kapatid. Bakit hindi nyo bigyan kahit isang oras lang ang mahal ng Panginoon? Mag-join kayo dito, mga mahal, ng prayer sa amin. Sama-sama tayo. Yaman din lang, mga mahal, na unawaan natin sa ating aralin, mga kapatid. Gaano ka makapangyarihan ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen? Praise the Lord. Yun ngang ikay magbigay ng prayer request. Yun ngang ikaw, mga mahal, ay mag-message sa aming mga cellphone. Humingi ng prayer request, mga mahal, sa umaga. Pagdating sa hapon, mga kapatid ko, nagre-reply ka ulit at sabi mo, mga mahal, salamat po sa inyong prayer. Sa prayer ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Tinugon ang aking panalangin. Humingi ka pa lang ng prayer request niyan. How much more? Lalo na kapag ikaw ang nag-join ng prayer. Amen? Kapag kasama ka namin ditong lumuluhod, mga minamahal, para ipanalangin ang ating mga pangangailangan, lalong tutugunin ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam niyo, ang mga Kristiyanong hindi nagpapahalaga sa pagpupuri, malungkot ang buhay niyang mga yan. Dry. Ang sa loob ng kanilang bahay. Dry. Wala kang maramdaman, mga mahal ko, na kasariwaan ng Holy Spirit, mga kapatid. Amen. Mga mahal, walang nagpupuri, mga kapatid, sa loob ng bahay. Ang bahay pong yan, dry. At kapag walang nagpupuri, mga mahal, lalapitan niya ng masamang espiritu, mga kapatid. May mahal, nung tayo po ay lumipat, may mahal ng bahay-sambahan sa Pampanga, nilipat natin, mga kapatid ko, sa kabilang barangay. Dahil pinaalis na tayo roon, mga kapatid ko, sa 2 hektarya at kalahati. May mahal, nakabili po tayo, mga kapatid, ng kalahating hektarya dito po sa kabilang barangay. Mga kapatid, nung kami po ay nandoon, may mahal, sa Lunak, magpupuri kami sa madaling araw, 4 o'clock, may mahal, sa madaling araw, sama-sama kami ng mga workers. Ang saya, may mahal. Tapos pinupuntahan kami ng mga core members doon, mga kapatid. Nakikijoin din sila. Mga elder, mga mahal, nakikijoin sila sa puri doon, mga kapatid. Ang saya, mga minamahal. Masigla, mga kapatid, ang lahat ng spiritual ng mga anak ng Diyos. Pati yung kapitbahay, mga mahal, yung kapitbahay na unbeliever. Pag 4 o'clock na, binubuksan niya na yung bintana niya. Dati, mga kapatid, inis siya, galit na galit siya, mga mahal, pag nakakarinig siya ng mga pagpupuri. Madaling araw pa lang nagpupuri na nabubulahaw sila, mga mahal. Pero bandang huli, mga kapatid, binubuksan na nila yung bintana nila para pumasok po yung sound, may mahal ng papuri. Dahil blessed na blessed po sila. May mahal. Hallelujah. Kasi pag nagpupuri kasama-sama, may mahal, nandyan yung mga angels nakapaligid sa iyo. Dumating po yung panahon, may mahal, na kami pinaalis, mga kapatid. Wala na pong nagpupuri, wala na din yung sambahan. Iniwan na namin yung lugar na yon. May mahal, isang araw, mga kapatid, napunta rin yung worker. At sinabi ng mga kapitbahay doon, may mahal, bakit kayo umalis? Sabi ng kapitbahay na unbeliever, bakit ba kayo umalis? Mula nang kayo umalis, nakakarinig na kami ng mga ungol, ng mga multo. Nakarinig kami ng mga hinihilang mga kadena. Paggabi, madaling araw, nakakarinig kami ng mga pumupokpok. Nagpupokpok, wala namang tao, pinaplastitan naman, wala namang tao, pero may mga pumupokpok, may mga umuuha ng mga batang maliliit, may mahal. May mga duwende na, mga kapatid. May mga masamang espiritu na. Nag-take over na, may mahal, yung mga evil spirit. Pag umalis ka pala sa lugar na yan, may mahal, mag-take over ang evil spirit, mga kapatid. Nung kayo nandito, sabi ng mga kapitbahay doon, unbeliever yan. Nung kayo nandito, ang sarap pakinggan ang inyong mga papuri. Hallelujah. Ganyan ang power ng puri. Amen? Praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Amen, mahal? Patuloy tayo, mga kapatid. Ibalik natin yung sigla ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen ba? Pwede ba nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon, may mahal? Basahin natin ang Psalms chapter 115. Malapit na tayo magtapos. Psalms 115, verse 17 and 18, mga kapatid. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 115, versikulo 17 hanggang 18. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon,
ni sinumang nabababa sa katahimikan. Ngunit aming pinupurihin ang Panginoon mula sa panahong ito hanggang sa walang hanggan. Purihin ninyo ang Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ang mga patay daw sa harap ng mahal na Panginoon, yung mga hindi nagpupuri. Ako, mga mahal, tingnan nyo ito. Sabi ng talata, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ni sino mang nabababa sa katahimikan. Mga mahal. Ngunit aming pupurihin ang Panginoon mula sa panahong ito hanggang sa walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Amen. Ayaw pala ng dakilang Diyos yung ating tahanan, tahimik na tahimik. Mga mahal. Oh, gusto ng mahal na Panginoon, mag-ingay ka sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Mga patay lang daw yung hindi nagpupuri sa dakilang Diyos, mga kapatid. Mga patay lang daw. Kaya, mga mahal, sanayan na natin magpuri sa mahal na Panginoon. Sanayan lang yan eh. Amen ba? Kapag nasanay ka sa isang bagay, hanap-hanapin mo yan eh. Ngayon, mga kapatid, kung hindi ka nagpupuri sa mahal na Panginoon, baka hindi mo sinanay yung sarili mo sa pagpupuri. Amen ba? Sanayin mo. Kapag lagi ka na nagpupuri, mga mahal, lagi ka na nagpupuri, hanap-hanapin mo na yan, mga kapatid. Totoo yan. So, how to worship God, mga mahal? Paano natin pupurihin at sasambahin ang mahal na Panginoon? Before we praise, mga kapatid ko, we must have a feeling of unworthiness. Yan dapat. Kapag sasamba ka sa mahal na Panginoon, may mahal, dapat mga kapatid ko, yung puso natin, na rin yung feeling of unworthiness. Yung hindi tayo karapat-dapat. Yung tayo po ba'y kinahabagan lang ng mahal na Panginoon na binigyan ng opportunity na magpuri sa Kanya, mga kapatid. Binigyan lang tayo ng pagkakataon, kinahabagan, may mahal, na makinig ang dakilang Diyos sa ating mga awitin. Sino ba tayo para pakinggan? Sabi nung ating nabasa kanina, mga minamahal, O Diyos, Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya, mahal na Panginoon. Ikaw mag-isa ang nagladlad ng langit, naglatag ng lupa, kalupaan. So napakadakila ng mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos na ang iyong trono, ang iyong luklukan, upuan lang ng mahal na Panginoon ang buong kalangitan. At ang kalupaan ay tungtungan lang ng kanyang paa. At sabi ng Bible na aking nabasa, mga mahal, ang bawat bansa, mga kapatid, sa mata ng dakilang Diyos, kasing laki lang, mga mahal, ng isang patak na tubig sa timba. Ganun lang kalaki ang isang bansa sa mata ng mahal na Panginoon. Isang patak na tubig sa timba. Sa Isaiah yan eh. Nakalagay. So kung isang patak na tubig sa timba, mga mahal, ng isang bansa, nasaan ka na ron? Hindi ka na makita doon. Kahit ang microscope siguro mo naman mahirapan na. Amen. Pero sabi ng Bible, may mahal, He that believeth and is baptized shall be saved. Amen. Kung sasampalataya ka, amin mahal, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Talikuran ng kasalanan ni mahal, manahan ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso. Napakalaki niya, may mahal. Napakaliit natin. Maliit pa tayo sa alikabok. Pero kapag sumampalataya ka sa Kanya at naglingkod ka, may mahal, nagpuri ka sa Kanya, magpapakaliit-liit siya para pumasok sa ating puso at gagawin kanyang overcomer. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang dakilang Diyos, may mahal. So mula sa gabing ito, mula sa araw na ito, may mahal, sabi ng Bible, mga kapatid, exalt the Lord, your God, may mahal, in your life. Itaas natin ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Exalt ye the Lord our God and worship at His footstool, for He is holy. Kaya nga pag nanalangin tayo, may mahal, Lord, mahal na Panginoon, kami dumudulog sa trono mo ng biyaya. Kami po'y naninikluhod sa iyong banal na paanan. Mahal na Panginoon, sa kabila hindi karapat-dapat. Bakit? Sino ba ang kausap natin, may mahal? Dakilang Diyos. Makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Amen. Ihanda natin ang ating awitin, may mahal, sa ating mga manunugtong mga awit, mga kapatid. Naalala ko yung sinabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, may mahal. Gaano kahalaga yung pagpupuri sa mahal na Panginoon? Ilang taon na hindi niya nakasama, nakita ang kanyang younger brother, may mahal, beloved Judge Charo Almeida. May mahal, the first Filipino judge in New Jersey,
pinagpala ng mahal na Panginoon. 20 years yata silang hindi nagkita, mga mahal. Or 15 years, 20 years, hindi sila nagkita. Nung nagbalik bayan, mga mahal, si beloved Judge Charlo Almeida, mga kapatid. Natapos yung kanyang bakasyon, mga mahal, dito sa Pilipinas. Hindi pa rin sila nakikita, mga mahal, natin beloved Honorable Pastor. At yung araw na kanyang pag-alis, mga mahal, papuntang Amerika. Yun din naman ang araw, mga mahal, na pakikipag-ugnay ng mahal na pastor sa ating beloved Dearest Jesus, mga mahal. Nandun sa kwarto ang beloved pastor natin. Kumakatok, mga mahal, ating beloved Judge. Mano, sa Bisaya, mga mahal, Kuya, Mano, please, mag-usap tayo. Gusto kitang makausap. Pag-alis na ako papuntang Amerika. Hindi pa rin tayo nag-uusap. Hindi siya pinagbuksan ng pinto. Bakit? Sabi ng beloved pastor, kausap ko ang hari ng mga hari. Sabi ng mahal na pastor, yung time na yan, nakaluhod ang mahal na pastor, kausap niya ang hari ng mga hari. Kaya hindi siya pwedeng istorbohin, mga mahal. Kapatid po niya, 15 years to 20 years, hindi sila nagkita, mga mahal. Ating beloved Judge Charles Alameda. Hindi niya pinagbuksan hanggang sa umalis papuntang Amerika. Bakit? Yung time na yan, kasalukuyan siya nagpupulit na nanalangin sa mahal na Panginoon. Ganyan, mga mahal. Ang mahal na pastor natin, nirespeto niya, ginalang niya, mga mahal, ang mahal na Panginoon. Ginalang niya ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya naman, mga mahal, lahat tayo nakinabang sa kanila pong mga sakripisyo, sa kanilang pagmamahal, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, pagpapahalaga sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, kanilang pinahalagahan, mga mahal, narito tayo ngayon, pinagpahala tayong lahat. Amen? Praise God. Kaya tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang dakilang Diyos natin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Victor's Crown, mga mahal. Ating awitin, ating beloved singers, mga mahal. Selected singers. Beloved, beloved. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Beloved Dayan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. You were always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you were the victorious crown. You're my help and my defender. You're my Savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. Thank you so much, Lord. By the mention of your greatness, In your name I will bow down. in your presence fear is silence, for your word a victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Lahat po tayo. Hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You're ever seated, As the lost become the found. You can never be
defeated, for you were the victor's crown. You are Jesus, our Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. Jesus, you are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you were the victor's crown. You are Jesus, our Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, thank you so much. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You are the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You are the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Patuloy tayo mo. At the world has been As the lost become ground by the grave could not contain it. For you were the victor's crown. Hallelujah! 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 You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down.
You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Thank you, Jesus. Thank you so much. Hallelujah. Thank you, Jesus. Every high must come down. Mapipil mo Hallelujah. pag galing sa puso ang pagsamba, nawawala yung kabigatan natin. Nawawala yung kabalisahan. Nawawala yung bigat ng mga problema. At naniniwala ako, mga minamahal, uuwi tayo sa umagang ito, taglay ang kagalakan mula sa Espiritu Santo ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Muli tayong pinalaya ng dakilang Diyos sa mga kabigatan, sa mga problema. Ganyan kamakapangyarihan ang pagpupuri sa mahal na Panginoon, na drive out ang mga masamang espiritu, mga mahal. Hallelujah! Lumalaya sa masamang espiritu kapag nagpupuri ang mga anak ng Diyos na nagkakaisa, mga mahal. Hallelujah! Thank you, Jesus. Oh, glory to God. What a wonderful God we have. We praise you, Lord. Worship. Parang ayaw na nating matapos ang umagang ito, may mahal. Kapag naramdaman mong kasama natin ang mahal na Panginoon. Bihira ang ganito. Bihira ang ganito. Purihin ang dakilang Diyos. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. Isa pa. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Thank you, Jesus. To God be the glory. Hallelujah. Amen, amen. Dumako na tayo sa ating mga panalangin. Grabe ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Purihin ka, Amang Banal. Hallelujah sa umagang ito. Minsan pa nagpapasalamat kami, Amang Banal, dakilang Diyos, sa iyong mga salita na aming napag-aralan sa umagang ito. Salamat po na kilala ka naming tunay. Amang Banal, mula sa umagang ito, Diyos, turuan mong iyong mga anak paano magpahalaga sa pagsamba, sa mga pagpupuri sa iyo, O Diyos. Mahal na Panginoon, Ikaw ang Diyos naming nakilala sa 5 talatang aming binasa, Ama. Nakilala ka na namin, mahal na Panginoon, kung sino ka, O Diyos. Makapangyarihan sa lahat, walang katulad, walang kaparis, walang kapantay. Napakabait. Ikaw ang Diyos na namumugnaw. Ikaw ang Diyos na pumapatay at bumubuhay.
Ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagpapalala sa sakit. Ikaw ang Diyos, may kontrol na lahat ng bagay. Narito kami, mga Panginoon, hallelujah, iyong kinahamagan. Ginagamit sa iyong gawain. Pinagpapala ang buhay. Tinuruan mo kaming umawit sa iyo, magpuri sa iyo, mga Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, sa kagandahan ng iyong kabanalan. Thank you so much. Sa pawan at panalangin na aming beloved Pastor, Will de Estrada Almeida. Dalangin ko, mga pangailangan ng mga anak sa umagang ito, ka, mga Panginoon, pagkalooban mo, O Diyos, bigyan ng kanilang dalangin. Alisin mo, mga Panginoon, O Diyos, ang mga balakid sa mga pagkapala, mga banal, pagpalain mo silang lahat. Pagalin mo ang karamdaman, lutasin mo ang problema, O Diyos. Alisin mo ang kahinaan. In the name of Jesus, Father, we pray in Jesus' name. Ipatong po natin ang kanang kamay sa ating mga ulo, kaliwang kamay sa parte ng karamdaman kung meron man, may mahal. Ating saway in the name of Jesus, may mahal. In the name of Jesus, demons of sicknesses and disease, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, arthritis, rheumatism, cast out, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Poverty, cast out in Jesus' name. Problem, cast out. Cast out. Problems, be solved. Vices, be gone. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Cast out. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Cast out. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Tatalon tayo. 3 beses sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord. May mahal mula sa ating mga puso, mga kapatid ko. 3 times. Jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord. May mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you po, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Tayo dumako, may mahal, sa ating pong announcement, mga kapatid. Amen. May mahal at bago pong lahat, mga kapatid ko, ay bago natin mga mahal mapakinggan ang ating pong announcement, may mahal ngayon, ay